Isang araw, sobrang aga ko nga pala nagising. Kaya kahit alas 3 pala na madaling araw, nakabihis na ako. Bumili na nga pala ako ng phone holder para makapag-focus ako sa pagdadrive. Kaso guys, hindi pala tumaasahan kasi sobrang luwag. Ang gagawin nga pala namin ay ligo ride. Kaya marami akong dalang gamit. Nasakitaan na nga pala yung mga kasama ko. Syempre guys, yung kasama ko nga pala ay si John Mark. Ayun, bumagsak pa nga yung bike ko. Syempre kasama ko rin si Mark Jan. Alam nyo ba, pinagpalit nyo yung thesis niya sa ride. Syempre kasama ko rin ang bago kong boy best friend na si John Lloyd. Paalis na nga pala kami pero napakaswerte namin. Kasi isang padyak, sumingaw kagad yung hangin. Kaya tamang bomba muna si John Mark. Kung kailan talaga alis, doon pa nasira. Kaya ang first touchdown namin ay dito sa vulcanizing shop. Grabe guys, sobrang layo kagad yun napuntahan namin. Hindi pa nakakalayo, nagpapahinga na agad. Long ride nga pala kami pero wala akong practice. Kasi guys, yung dadaanan namin basic lang. Puro patag lang naman yung dadaanan namin dito. Tapos napadaan na nga pala kami dito sa Los Baños. Sa buong buhay ko nga pala, hindi pa ako nakakapunta dito. Ang sarap siguro tumira dito kasi puro puno. Tapos guys, suminag na nga pala yung araw at ito na yung exciting part. Dahil sa wakas, masusuot ko na yung salamin ko. Kaya gusto ko lang naman mag-ride ngayon kasi gusto ko suotin to. Tapos guys, grabe nga pala tong dinaanan namin. Halos isang oras na nga pala pumapadyak dito. Wala pa rin ako nakikita. Kasi guys, nakita ko sa Google Map, isang buong patag pala to. Kaya ayun, wala akong magawa. Kaya natuto na lang ako mag no hands. For the first time of my life, nakapag no hands ako ng matagal. Tapos kasi may nadaanan nga pala kami ditong water lily. Dapat si Boy Machuno rin tsaka si Kuya Dux dito na lang kumuha. Maganda na, malinis pa. Tapos kasi nag-stop over nga pala kami dito sa may arko. Ewan ko ba kung bakit pero gusto nila mag-picture dito. Basic lang naman to puntahan. Hindi nga ako hinapo Tapos kasi nakita ko nga pala ang Team Itik dito. Ang lalaki pala nila sa personal. Tapos nakita ko si Miming dito na mamarako pa. At sa wakas guys, makikita ko na amot makiling sa personal. Dahil bundok na yung dadaanan namin. Tapos guys, may napansin nga pala ang problema dito. Magano ka pa ka? Kasi guys, hindi normal sa bike na may natunog. Tapos itong dinadaanan nga pala namin pabundok. Wala ditong vulcanizing shop. Kaya mahirapan kami kapag nasiraan. Pero syempre, hindi na ako nag-alala kasi hindi ko naman bike yun. Charot. Pero guys, ito talaga yung hinabol ko, yung magandang view. Kasi guys, palagi ko nakikita mga building tapos bahay-bahay. Yung hangin dito napakalamig at napaka-fresh. Tapos guys, yung bago ko nga palang boy best friend, huminto. Naghahanda na pala siya sa ahon. Kasi kailangan niya bumuelo. Pero dahil malakas ako, basic lang yan sa akin. Hindi ko na kailangan mag-practice para umahon. At ayun guys, pag-aangot ko nga pala ay meron na namang ahon. Dumiretso na nga pala ako para isang paguran na lang. Nagpahinga na nga pala ako dito para antayin yung mga kasama ko. Kasi guys, hindi ko alam kung ba't sila huminto doon. Siguro hindi nila kinaya o kaya malakas lang talaga ako. Tapos guys, yun pala, binigyan sila ng saging. Grabe, ang babait ng tao dito. Sakto nga rin pala to kasi hindi pa nag-aalmusal. Tubig nga lang pala yung laman ng tiyan ko. Kaya saktong-sakto talaga tong saging. Tapos favorite ko pa. Pagkakain ko nga pala nito ay nagkalakas na rin ako. Tapos yung mga nadadaanan nga pala namin dito ay mga prutas, mga santol, lansones, gaboyano at orangutan. Totoo yung sinasabi nila kapag nasa probinsya ka, hindi ka magugutom. Ang kaso lang, wala kang pera. Pero siguro kapag mayaman na ako, sa probinsya na lang ako titira. Walang stress at pollution. Gumamit na nga pala ako dito ng pinagbabawal na technique. Kasi guys, kanina pa ako nang lalambot. Sobrang taas din yung papadyakan ko dito. Hala, mas mataas pa pala yun. Grabe. Buti hindi ko pinilit to, kundi kawawa ako doon. Pahinga na lang ulit. Ganito yung sinasabi ko, tignan nyo yung rambutan, ang dami. Nung nakita ko nga to, gustong gusto ko sungkitin. Grabe yung budol sa akin, kala ko patag lang yung dadaanan namin. Ayun pala, mga bundok na yung dadaanan namin. Siguro pagka uwi ko nito, wala na akong tuhod. At yun, for the first time, pababa naman yung dadaanan namin. Kaya hindi ko na kailangan pumadyak. Dahil nga dito ay nakapagpahinga ako ng konti. Kaso pagtapos nitong pababa, paangat na naman. Bumuelo naman ako pero hindi ko talaga kinaya. Kaya tamang akin na naman ako sa bike. Sinasabi nila kapag nakakita sila ng view, natatanggal yung pagod nila. Pero sa akin hindi. Pero kapag nakakita ko nito, na-amaze ako. At syempre, nag-e-enjoy na rin. Ano yan? Ewan ko mo. Yan! Sa wakas, nakaahon din. Pagod na ako. Syempre kapag masaya, hindi mawawala ang problema. Kaya ayan, tamang bomba na naman si John Mark. Siguro sa buong ride namin, 10 beses siya nagbomba. Ang hirap talaga kapag nasisiraan sa ride. Kailangan talaga may tools ka. Sa wakas, nakalis na rin kami sa bundok. Nandito naman kami sa bayan. Pero sobrang layo pa nung pupuntahan namin. Tapos palagi pa kami nasisiraan. Kaso ang problema dito, wala kami madaan ng vulcanizing shop. At ayun guys, natuluyan na nga pala yung bike niya. Kasi guys, kung kanina flat lang, ngayon, hindi na talaga siya mapapadyakan. Kasi guys, yung ganito nga pala niya, bumalik ko. Hindi na rin umiikot. Mga
Mga 20 km pa yung layo namin mula sa pupuntahan namin. Sobrang init na nga rin pala ng oras na to. Tapos yung lalakarin pa namin ay sobrang taas pa. Pero para sa akin, blessing in disguise to. Kasi guys, hindi na namin kailangan pumadyak para makakit ng bundok. Sobrang nanglalambot ako sa kagutuman. Tapos nabuhayan nga pala ako dito kasi malapit na kami. Ang kaso yung Google Map tripping. Kung saan saan na kami nakakapunta. Ayun pala, naliligaw na. Kasi guys, dito ang turo ng Google Map. Ito daw yung Bukal Falls. Ayun pala, ang totoong Bukal Falls ay napakalayo pa. Kaya ang ginawa namin, naghanap na kami ng vulcanizing shop. Yun nga lang, sarado kasi linggo. Dahil sa sobrang kagutuman, nagparis na lang kami. No choice kami kasi ito lang yung nakita namin kainan. Gusto ko nga sabihin sa tindero na vlogger ako para madagdagan yung laman. Kaso wag na lang kasi gusto ko pa mabuhay. Siguro titiplahan ko na lang to para mas masarap. Hindi ko muna gagamitin yung life hack ko. Maglo-low-key vlogger muna ako for today's video. Pero guys, kahit hindi ko sabihin na vlogger ako, marami naman yung laman. Alas 10 na nga pala nito pero ngayon pala kami mag-uumagahan. Kaya pala kami hinang-hina kasi walang laman yung tiyan namin. Charot, mahina lang talaga kami. Syempre pagkakain namin, nagbuko naman para malinis kagad yung tiyan namin. Bakit ganun? Kapag gutom na gutom ka, lahat ng pagkain masarap. At syempre pagkakain namin, naliligaw na ulit kami. Kasi guys, bakit ganun yung hinahanap namin Falls, pa iba-iba yung pangalan. Tapos guys, sa wakas may nakita na rin kaming gumagawa ng bike. Shoutout nga pala kay Cedric. Siya nga pala magliligtas sa buhay namin. Kasi guys, alam nyo yung gagawin niya dito kung paano paandarin. Halos 3 hours na nga rin pala kami nagtutulak ng bike dito. At buti na lang guys, marunong siya gumawa. Kaya happy na ang person. Tapos guys, si nanay nga pala, binigyan kami ng saging. Grabe ang babait ng tao dito, pinapamigay lang yung saging. At syempre, hindi ko na yung tinanggihan, saging yan eh. Maraming salamat nga rin pala kay Kuya Nilo. Kasi siya yung tumawag kay Cedric para gawin yung bike namin. Sa kanya nga rin pala namin nalaman na yung Bukal Falls na hinahanap namin at kilangin, iisa lang pala. Kaya pala kami naliligaw. Grabe nga pala yung abalang ginawa namin dito. Pero wala silang hiningin kapalit. At ayan guys, kitang-kita nyo, napipidal na rin yung gulong. Isa lang ibig sabihin niya, matutuloy na rin yung lakad namin. Kaya ayan si John Mark, may tears of joy na. Tuwang-tuwa, pero kanina na mga problema paano uuwi. Tapos guys, kinilig nga pala ako dito, parang aldab. Kaya ayan guys, maraming salamat nga pala kay Cedric. Shoutout sa'yo. Sa wakas, makakapagpadyak na rin kami. Tapos guys, grabe nga pala tong dalawang to. Sasamahan daw kami hanggang Kilangin Falls. Grabe diba, sobrang mabait ng tao dito. Kaya shoutout kay Cedric tsaka kay Ron. Ihahatid pa kami kung saan kami pupunta. Bago nga pala pumunta sa falls, kailangan mo muna dumaan dito sa information office. Kaya guys, dito na lang muna. Bukas ko naman i-upload yung part 2. Grabe, abangan nyo, sobrang saya doon. Dahil sobrang dami ko na experience sa paggagala namin. At lahat ng pagod ko ay worth it.